Kaninang umulan. Kanina, bumuhos ng kainaman ang ulan at humampas ng napakalakas ang hangin. Halos humapay ang mga puno at halamang tila mga paslit na kumakawag, pumapalag sa inang nangahaplit, nagpipilit na paliguan sila. Mag-aalas 3 pa lamang, ngunit parang pasado 6:00 na ang paligid. Napuyog at naanod sa kanal ang pagmamadaling kani-kanina'y nagpapasidhi sa alinsangan at alinlangan sa lansangan. Kung hindi nakapayong, nakapandong ng periodiko o karton na walang pag-aatubiling hinablot o dinampot kung saan ang mga nasukol ng sama ng panahon, bubulong-bulong. Tila nagsusumbong sa tumutulong bubong ng sidewalk vendor o sa nag-uulap-ulap na salamin ng pinagkanlungang gilid ng gusali. Hinagaw ng ulan ang aking pansin sa makulay na screen ng computer. Sa tanggapan sa 3 palapag, panatag lahat at tuloy ang gawain, may bagyo man at dilim. Naakit, napahangos ako sa lagusang tanaw na durungawan, may kung anong nanghila o nagtulak na dapat kong saksihan ang ulan. Umaalingaw-ngaw sa gunita ang hubot-hubad na hagikhik na talon, kawag, dipa, luhod, sumasahod sa buhos lugod. Walang agam-agam at walang kamuwangang talampakan sa paglalawa ng lansangan. Hanggat sa bangungot na kumatok, pumasok ang umaasong bertud na pampamulat, ngayong tila sumbat na sumisibad ang mga titik. Hugis, kulay sa paghihintay ng nakairap, walang kurap na kompyuter. Nang muli kong lingunin ang lagusang tanaw ng durungawan, humupa na ang ulan. Muling nagdudumali ang lahat sa lansangan. Sa salamin, nagkulapol ng ulap ang buntong hiningang hindi halos mahugot. At nabalot ng dilim ang bundok ng Haraya. Marahil may unos na dapat sarilinin kung sadyang hindi mapipigil ang nakaambang pagdating.